Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng The Secretly Rich Man, Gerald Crawford Story. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Isa pala akong rich kid. By 2 years is body. Kabanata 2001. Hindi alintana, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili sandali na natigilan sa kagandahan ng babae. Upang isipin na magkakaroon ng isang tao na ito kaakit-akit sa Outermond Realm. Ano pa tungkol sa sino man na maaaring sabihin na siya ay isang napakapambihirang babae? Tuldok-tuldok. Alinmang paraan sa sandaling dumating ang lahat ng mga kinatawan ng pangunahing mga sekta, isang simpleng seremonya sa pagbubukas ay gaganapin bago sila payagan na bumalik sa kani-kanilang silid upang magpahinga. Si Gerald mismo ay nagbabahagi ng isang silid kay Elinda dahil pareho silang kumakatawan sa once delivery house. Mabilis sa gabing iyon, makikita ang ilang mga itim na figure na tumetalon sa mga rooftop ng Gardale City. Tuldok-tuldok. Mula sa tingin nito patungo sila sa silid ni Udall. Buti na lang, bago pa sila makalapit sa kanya ay napansin na ni Gerald ang presensya nila. Dahil patungo sila sa direksyon ng silid ni Udall kaya't parang sneakily, kaagad na may kutob si Gerald na masasamang tao ito. Alam na posibleng mapanganib si Udall, mabilis siyang lumabas ng kanyang silid at tumungo din sa kanyang silid upang mag-imbestiga. Samantala sa silid ni Udall makikita ang kanyang dalawang alagad na nakatayo sa pintuan. Kahit na sila ay ipinadala ng Thundering Cloud Sect upang protektahan siya, ang dilim ng gabi ay malapit na silang buhayin dahil hindi sila makapag-react sa oras sa dalawang kutsilyo na lumipad patungo sa kanila sa sandaling iyon. Nasaksak mismo sa kanilang mga dibdib, agad silang dalawa na dumula sa sahig, patay. Naturally, narinig ito ni Udall, at agad niyang iginuhit ang kanyang talon bago tumingin ng mabuti sa pintuan ng kanyang silid. Dahil sa lahat ng mga yapak sa labas, alam niyang nandito sila para sa gulo. Sa sandaling iyon, ang isang bahagya na naririnig na Todd ay maririnig sa itaas niya na hinihimok si Udall na tumangala. Lamang nakita ko si Gerald doon na kumakaway sa kanya mula sa bukas na bubong. Sumama ka sa akin, magmadali. Ang mga lalaking dyan ay hinahabol ka. Mulong ni Gerald, sinenyasan si Udall na tumingin ulit sa pintuan. Naririnig ang mga yapak na dahan-daang pumapasok sa kanyang pintuan. Alam ni Udall na wala talaga siyang pagpipilian kundi ang tumalon sa bubong at magtago kasama si Gerald. Sa kabutihang palad, nagawa niyang gawin ito sa oras bago buksan ang pinto sa kanyang silid. Kasunod nito, ang ilang mga itim na figure ay sumugod sa silid, inaasahan na makitungo kay Udall. Sa kanilang pagkabigo, wala siya saan man makikita. Wala siya rito, pinuno. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Tinanong ang isa sa mga itim na figure. Ang maswerteng B** na ito. Mukhang natuklasan kami. Hindi bagay. Tumuloy na tayo sa ngayon. Tinutya ang lumitaw na pinuno habang humihilik siya bago inakay ang kanyang mga kalalakihan. Tuldok-tuldok. Kapag nawala na sila, lumundag pabalik sa silid sina Gerald at Udall. Sa pagtingin sa kanya, sinenyasan si Gerald na tanungin, kaya, sino nga sila? At bakit ka pa nila hinahanap? Hindi pinapansin ang tanong niya, pasimpleng lumabas ng silid si Udall. At nang makita niyang patay na ang kanyang dalawang alagad, hindi niya maiwasang sumimangot. Pagkaraan ng ilang sandali, lumingon siya kay Gerald bago magtanong, sino ka? At paano mo nalaman na susundan nila ako? Sa sandaling iyon nang may napagtanto si Gerald. Habang si Udall ay mukhang mas maganda pa malapit, si Gerald ay mas natigilan sa katotohanan ang aura niya ay kapareho ng kay Elinda. Kabanata 2002. Simula nang matamang nakatingin sa kanya si Gerald, hindi mapigilan ni Udall na mamula ng bahagya habang itinaas ang kanyang mahabang salita, na itinuturo ito kay Gerald habang sinasabi, bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Gayon din, bakit hindi mo nasagot ang aking mga katanungan? Pagkuha dito, mabilis na sumagot si Gerald. Ang pangalan ko ay Gerald Crawford at ako ay kalahok na kumakatawan sa once delivery house sa kompetisyon sa pagitan ng mga magsasaka. Tungkol sa kung bakit ako narito, hindi ako makatulog kaya't lumabas ako dito para maglakad-lakad. Habang naglalakad, napansin ko ang mga itim na figure mula bago lumusot patungo sa iyong silid kaya't sinundan ko lang sila dito. Habang si Udall ay hindi ganap na kumbinsido sa kanyang paliwanag, inilayo niya ang kanyang taybak bago sinabi, nakikita ko. Alinmang paraan, maaari kang umalis ngayon. Dahil wala sa mga ito ang tungkol sa iyo, wala kang nakita ngayong gabi. Naiintindihan. Narinig iyon, naiwang walang imak si Gerald. Iniligtas lang kita, alam mo. Patayin ba ito upang maipakita ang kaunting pasasalamat? Ang sama ng ulo mo kasing kay Elinda. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili nang umalis siya sa eksena. Tuldok-tuldok. Hindi alintana, sa sandaling dumating ang umaga, ang unang araw ng kompetisyon sa pagitan ng mga magsasaka ay opisyal na nagsimula.
Sa puntong iyon, ang isang maluwang na arena ay naset up sa lungsod ng Gardale para sa mga kalahok na makipag-away. Tuldok-tuldok. Sa sandaling ang lahat ay naruroon, lumakad si General Lucar sa arena bago idineklara, "Magandang araw, mga kababaihan at ginoo. Bago ang anupaman, payagan akong humingi ng paumanhin kay Miss Udall, ang kinatawan ng Thundering Cloud Sect. Sa sinabi sa akin, siya ay inatake kagabi, at sigurado akong nagmula ito sa katotohanang hindi ginampanan ng aming mga bantay ang kanilang tungkulin sa garrison ng maayos. Bilang isang resulta, hindi lamang siya halos naatik, ngunit ang kanyang dalawang alagad ay napatay sa proseso." Nang marinig iyon, ang lahat ng mga miyembro ng madla ay lumingon upang tumingin kay Udall na hindi tulad ng nakaraang araw, na ngayon ay nakatayo ng nag-iisa. Nang makita iyon, kaagad na umusbong, at marami sa mga tao ang tumatalakay kung bakit ang mga mamamatay tao ang nag-target lamang kay Udall kung gayong maraming mga kinatawan mula sa iba pang mga sekta ang naruroon. Sa huli, ang karamihan ay sumang-ayon na ang Thundering Cloud Sect ay dapat na masaktan ng ilang pangunahing partido. Habang ang lahat ng ito ay malalim na nakakainis, hindi nito binabago ang katotohanang ang kompetisyon sa pagitan ng mga magsasaka ay nasa ngayon pa rin. Sa nasabing iyon, magsisimula ang kompetisyon tulad ng nakaplano. Tulad ng para sa aming mga unang kalaban, ang unang tunggalian ay nasa pagitan ni Udall Mullington mula sa Thundering Cloud Sect at Watts Job mula sa Sect of Steel. Mga kalaban, mangyaring ihanda ang inyong sarili. Narinig iyon, lahat ay medyo nagulat, kasama na si Gerald. Kung sa bagay, sino ang aasahan na siya ang unang makikipaglaban? Gayunpaman, hindi iyon nakita ni Gerald bilang isang masamang bagay. Kung sa bagay, masasaksihan na niya ngayon kung gaano siya katindi. Mismong si Yelinda mismo ang nagsabi sa kanya kung gaano siya kalakas, kaya't masigasig siyang alamin kung gaano kay Toto ang pahayag na iyon. Alinmang paraan, ito ay ilang sandali matapos na kapwa pumasok sina Udall at Watts sa arena. Ang sekta ng bakal ay pantay na kasikat ng Thundering Cloud Sect, at ito ay matatagpuan sa Liverbrook Valley sa timog ng Chantel. Mula sa narinig ni Gerald, si Watts din ang unang alagad ng sekta na marahil kung bakit siya ipinadala dito upang kumatawan sa kanila. Anuman, ito ay isang kaaya-aya sorpresa na ang mga naturang pangunahing sekta ay magiging duling tuwid mula sa paniki. Tiyak na nasasabik ito sa lahat. Ano man ang kaso, tinignan ng mabuti ni Watts si Udall bago ngumiti ng masigla habang sinabi niya, "Alam mo, ang Thundering Cloud Sect ay palaging nagwagi sa unang lugar sa nakaraan. Nagtataka ako kung mapapanatili mo ang kanilang panalo." Kupitan ng Kree *P. Tiyak na mananalo muli ang aking sekta ng unang gantimpala. Pagmamaktol ni Udall na mayabang. Habang ang Watts ay tiyak na lumitaw na tiwala, ang kanyang smug na ngiti ay magpaparamdam sa sinumang naiinis. Richman. Kabanata 2003. Anuman sa sandaling nagsimula ang labanan, gumawa si Udall ng pagkusa upang ilabas ang kanyang tayback bago tumakbo patungo sa Watts. Ang Watts mismo ay hindi magiging madali upang harapin. Pagkatapos ng lahat, siya ang unang alagad ng sekta ng bakal na nangangahulugang mayroon siyang higit na karanasan kaysa kay Udall. Dahil dito, hindi niya natakot si Udall kahit kaunti at inilabas lamang ang kanyang sariling tayback nang makita siya na tumatakbo papunta sa kanya. Bago ilunsad ang isang aura blade sa kanya. Nang makita iyon, agad na lumipat si Udall sa gilid upang maiwasan ang tama bago ilunsad ang kanyang sariling aura blade patungo sa pag-atake. Sa pamamagitan ng isang paputok na tunog, nakilala ang dalawang aura blades na lumilikha ng isang napakalaking pasabog na kapwa kina Udall at Watts ay kinailangan na kumuha ng ilang mga hakbang pabalik upang mapanatili ang kanilang sarili. Bilang ito ay naging pareho sa kanila ay pantay na naitugma. Nakatitig ang mata sa lahat ng nangyari, hindi mapigilan ni Yelinda na bumulong, parang may kasing lakas ang lakas ni Yelinda at Watts. Hindi masyado. Para malaman mo, hindi pa nag-ehersisyo si Udall. Sagot ni Gerald sa isang tiwala na tono. Habang si Yelinda ay naiwan na naguluhan kung bakit niya nasabi yon, si Udall mismo ay tinaas lang ang talam bago ipinikit ang mga mata. Tuldok-tuldok. Nang makita yon, hindi mapigilan ni Yelinda na mapangiti bago sabihin, "Guro. Kung tama ang aking hula, mukhang handa na si Udall na mag-atake gamit ang Blind Sword Technique. Ito ang pinakamalakas na atake sa espada ng Thundering Cloud Sect. Napakahusay ba talaga nito?" Tanong ni Gerald na medyo may pag-aalinlangan. Ito ay, para malaman mo, ang mga disipulo lamang ng sekta na iyon ang pinapayagang malaman ang pamamaraan. Paliwanag ni Yelinda na hinimok na tumango si Gerald. Tulad ng para kay Watts na sabi na niya na aatakihin na ni Udall ang pinakamalakas nitong paglipat. Alam nito, Watts na ayaw na mawala lamang tulad nito agad na nagsimulang mag-set up ng kanyang sariling kasanayan. Pagkatapos ng lahat, ito lamang ang paraan upang malampasan ang kanyang pag-atake. Sa kasamaang palad para sa kanya, medyo huli na siya. Unang paglipat ng discarding Blind Sword. Cloud Execute.
Angal ni Udall nang imulat ang mga mata. Kasunod nito, ang kanyang tibak ay nagsimulang kuminang sa isang nakasisilaw na aura at halos isang segundo mamaya, nawala si Udall. Naturally, ginawa nitong palampasin ang puso ni Watts at agad siyang nagpunta sa isang nagtatanggol na posisyon na nagsisikap ng isang malakas na aura na maaaring makatulong sa kanya na makatiis ng atake nito ng medyo mas mahusay. Nakalulungkot para sa kanya, ang pangalawa ng kanyang aura ay handa ng puntahan, isang sinag ng ilaw ang sumire nito sa mga piraso. Nakatayo ngayon sa kanyang harapan si Udall na hindi nagbibigay sa kanya ng anumang silid upang ipagtanggol ang kanyang sarili, agad na sumigaw, pangalawang paglipat ng Blade Sword Technique, Clear Moon. Ang pangalawa ay sinabi niya iyon, maraming mga lilam na talam na kumikislap tulad ng ilaw ng buwan ang nagsimulang lumusot patungo sa Watts. Hindi na makatugon kahit sa oras, tatanggapin lamang ni Watts ang kanyang pagkatalo habang maraming mga Shadow Blade ang sumalampak sa kanya, na kalaunan ay nagdulot sa kanya ng madapa kaagad sa arena. Hindi siya tumayo ng isang pagkakataon laban sa pag-atake ni Udall. Pagkatapos ay muli ito ang pinakamakapangyarihang pamamaraan ng espada ng Thundering Cloud Sect. Sa pag-iisip na iyon, malinaw na halata na walang sinumang makakaligtas dito. Kabanata 2004, Holy Cree Asterisk P. Ang pag-atake na iyon ay napakasindik. Mulalas ni Elinda, hindi mapigil ang magtaka kung magtayo pa rin siya ng pagkakataon laban kay Udall kung sa huli ay makikipaglaban siya sa kanya, totoong ito ay tuldok-tuldok. Gayunpaman, mayroon itong mga bahid. Sayang ang Watts ay hindi makahanap ng isang paraan upang maayos itong makitungo. Casual na sagot ni Gerald. Hindi tulad ng ibang mga tao, ang bihasang mata ni Gerald ay agad na nakilala kung paano makontra ang pag-atake na iyon. Ha, nakahanap ka na ba ng paraan upang kontrahin ang atake, Master? Sagot ni Elinda na hindi makapaniwala. Siyempre meron ako. Sabi ni Gerald na may tiwala na tono. Sa kumpiyansa ng kanyang sagot, mas alam ni Elinda kaysa magduda sa kanyang Panginoon. Ano man ang kaso, ngayon na napalo ang Watts, si General Lucarl ay sumulong bago ihayag, at ang nagwagi para sa pag-ikot na ito ay Udall, ang kinatawan ng Thundering Cloud Sect. Narinig iyon pagkatapos ay tinakpan ni Udall ang kanyang espada. Tuldok-tuldok. Yamang ito ay isang kompetisyon lamang, hindi na kailangan na labis siyang magawa ang mga bagay. Bukod kung gusto talaga niyang patayin si Watts, hindi niya pipigilan ang buong lakas niya kanina. Tuldok. Si Watts mismo ay natural na hindi nasiyahan sa mga resulta. Gayunpaman, alam niya ang mas mahusay kaysa sa maging isang matalo-talo bago ang lahat ng mga manunood. Ang paggawa nito ay magdudulot lamang ng kahihiyan sa kanyang sekta ng bakal. Tuldok-tuldok. Ano man tinanggal ni Kay ang kanyang lalamunan bago idineklara isang nakamamanghang unang labanan. Ipagpatuloy natin ang ating mga susunod na kakompetensya, si Gerald Crawford, ang kinatawan ng Once Delivery House, at si Clyde Gower, ang kinatawan ng pamilya Gower. Mangyaring ihanda ang inyong sarili. Oh, hindi ko akalaing aakyat kalaban kay Clyde, Master. Kung kalaban mo siya, siguradong mananalo ka. Sabi ni Elinda na medyo excited. Parang pamilyar ka sa kanya. Tuldok-tuldok. Gaano siya kakapangyarihan? Tanong ni Gerald. Siya ay kasing lakas ko. Sa madaling salita, wala siya malapit sa antas mo. Paliwanag ni Elinda. Nodding bilang tugon pagkatapos ay lumakad si Gerald sa arena. Tuldok-tuldok. Si Clyde mismo ay naroroon na at ang pangalawa ay nakita niya si Gerald. Agad siyang kumunot ang noo bago pagyon, bakit ka kumakatawan sa Once Delivery House sa halip na Elinda? Habang hindi alam ng iba, partikular na sanay ni Clyde ang kanyang sarili na harapin si Elinda sa pinakamahabang oras. Sa pag-iisip na iyon, naiintindihan niya na mapusok ngayon na ang walang sinumang random na ito ay nagpakita sa halip na sa kanya. Sino nga ba ang lalaking ito? Pagmamaktol ni Clyde sa kanyang isipan. Pasimpleng ngumiti bilang tugon, subalit ngumiti si Gerald bago sumagot, hindi mo siya makakasama dito. Nang marinig iyon, lalo pang lumungkot si Clyde. Gayunpaman si Gerald ay hindi mukhang partikular sa kanya kaya't hindi niya pinaplano na seryosohin siya. Tuldok-tuldok. Habang nangyayari ang lahat ng ito, si Udall mismo ang nakabantay kay Gerald, medyo nakakunot ang mga kilay. Pagkatapos ng lahat, dahil may pagkakataon na harapin niya siya sa paglaon, gusto niyang makita kung gaano siya katindi. Sino ang nagmamalasakit kung ang Once Delivery House ay may dalawang kinatawan? Ibaba na lang muna kita para mabugbog ko si Elinda mamaya. Tiwala kay Clyde ng may kumpiyansa, alam ng buong buo na ang taong mahinhinang hitsura noon ay hindi kailanman makakapagbanta sa kanya. Kabanata 2005. Bagaman mahusay na maging tiwala, ang kay-abangan ay haantong lamang sa pagkabagsak. Ganting sagot ni Gerald. Gupitan ng Cree Asterisk P at tapusin lang natin ito. Sinubo si Clyde ng isang muso bago bolting ng galit kay Gerald. Gayunpaman tulad ng naunang sinabi ni Elinda, si Clyde ay kasing lakas din niya.
Sa pag-iisip na iyon, walang paraan sa impyerno na maaari niya siyang talunin. Bago pa makarating si Clyde kay Gerald, inilunsad na siya ng kabataan sa labas ng arena na may isang solong sipa sa dibdib. Ang pangalawang Clyde ay lumapag, agad siyang lumipas at sa pag-snap out ng kanilang pagkabigla, ang mga miyembro ng madla ay agad na tumayo bago bumaling upang titigan si Gerald. Upang isipin na inilabas niya si Clyde sa isang solong paglipat lamang. Sino ang mag-aakalang si Gerald ay ito malakas? Kahit si Udall ay nagulat din sa turn ng mga pangyayaring ito. Kung sa bagay, mabilis na kumilos si Gerald na sa oras na alam niya ito, lumilipad na si Clyde palabas ng arena. Anong bilis na hindi makatao? Kaya siya mismo ang bumagsak ng panga. Hindi nakakagulat na pamilyar ang pangalan ng contestant. Think na sumali rin sa patimpalak si Gerald. Naalala niya ang pakikipagkita kay Gerald sa labas ng lungsod ng salakayin si Tanner at naalala rin niya na sinabi sa kanya ni Tanner na si Gerald ay napakalakas. Habang nasa kanya ang kanyang pag-aalinlangan, sigurado na siya ngayon na si Gerald ay may napakalaking lakas. Habang totoo na si Clyde ay hindi partikular na malakas, hindi siya mahina upang mailabas sa iisang pag-atake lamang. Sa pag-iisip na iyon, halata kung gaano kalakas si Gerald. Ano man ang kaso, mabilis na kumawala si Kay bago ito umorder, mga lalaki. Dalhin si Clyde upang payagan siyang makabawi. Gayon din, ang nagwagi para sa ikalawang pag-ikot ay si Gerald mula sa Once Delivery House. Gamit ang anunsyo na ginawa, bumalik si Gerald sa kanyang kinauupuan. Sa sandaling nakaupo siya sa tabi ni Elinda, agad niyang pinuri, ang lakas-lakas mo kanina, Master. Think na nagawa mong talunin si Clyde sa isang solong atake lang. Si Udall na nakaupo sa tapat nila sa kabilang banda ay hindi mapigil ang mapatitig ng mabuti kay Gerald. Dahil siya ay ito malakas, alam niya na ito ay magiging mas mahirap ngayon upang makakuha ng unang premyo. Tuldok-tuldok. Patuloy, ang mga sumusunod na pag-ikot ay hindi partikular na kapansin-pansin at ang mga duel para sa unang araw ay nagtapos sa wakas. Nang wala nang magagawa sa araw na iyon, ang bawat isa ay bumalik lamang sa kanilang mga silid upang magpahinga, alam na mayroong higit pang mga duel na darating bukas. Tuldok-tuldok. Mismong si Elinda na yata ang maglalaban bukas. Ano man, hindi lahat ng natalo sa unang araw ay agad na madidiskwalipika. Ang lahat ay nakasalalay sa mga marka na nakuha ng lahat at ang 10 tao lamang na may pinakamababang marka ang magtatapos na madisqualify. Tuldok-tuldok. Dahil matagumpay na nakakuha ng 1 punto si Gerald, siya ay kasalukuyang nangunguna. Mabilis sa gabi si Elinda, na kasalukuyang nasa kanyang nakabahaging silid kay Gerald, ay hindi mapigil ang magtanong, sabihin kung sa huli ay kakaharapin mo si Udall, ano ang gagawin mo, Master? Nang marinig iyon, napagtanto ni Gerald na hindi niya naisip iyon. Pagkatapos ng isang bahagyang pagpos, pagkatapos ay sumagot si Gerald, bueno, ano ang ipapanukala mong dapat kong gawin? Talunin siya. O baka iniisip mo na itapon ko na lang ang tuwalya. Iyon. Hindi ako sigurado, totoo lang. Ano man ang iyong pagpipilian, igagalang ko pa rin ito, Panginoon. Parin, naniniwala ako na hindi ka matatanggap ni Udall. Sabi ni Elinda. Pagkatapos ng lahat siya, sa lahat ng mga tao, alam na walang tao sa Chantel na kasing lakas niya. Kabanata. 2006 na narinig iyon, simpleng napangisi si Gerald bilang sagot. Parin, mayroon siyang isang pakiramdam na siya ay kailangang pumunta madali sa Udall kung sila ay talagang end up nakaharap sa bawat isa. Tuldok-tuldok. Matapos pag-isipan ito ng medyo mas matagal, sinabihan si Gerald na tanungin, mayroon bang aktwal na kalamangan sa pagwawagi sa unang gantimpala? Meron. Para sa isa, makakakuha ka ng labis na kagalang-galang na pamagat ng pambansang scholar sa Chantel. Ang kampyon ay bibigyan din ng pagkakataong pumili at makakuha ng isa sa mga mahahalagang kayamanan mula sa ating pambansang kaba ng bayan. Paliwanag ni Elinda na tuwang-tuwa. Oh, mayroong maraming mga kayamanan sa pambansang pananalapi. Tanong ni Gerald sa isang usyosong tono. Siyempre, mulalas ni Elinda, nanlilisik ang mga mata sa tuwa habang tumango. Nakita ko, sa katiyak na mananalo ako ng unang gantimpala pagkatapos. Sagot ni Gerald, ang interes niya ngayon ay tumama. Natutuwa akong marinig iyon, Panginoon. Habang hindi ako maaaring magkaroon ng napakataas na pagkakataon na makakuha ng pwesto, tiyak na wala kang mga problema sa ganyan, Panginoon. Kapag nanalo ka na, tiyak na tataas ang kasikatan ng Once Delivery House. Sabi ni Elinda sa masayang tono. Dahil kinatawa ni Gerald ang Once Delivery House kung siya ay nanalo, si Tanner at ang kanyang anak na babae ay magwawagi din. Ito ay isang panalo para sa kanilang lahat. Sabihin sa katotohanan, una siyang nakilahok upang magkaroon ng kasiyahan. Hindi niya akalain na masisiyahan talaga siya sa mga pakinabang ng pagkuha ng unang gantimpala. Sa sandaling iyon, biglang maririnig ang katok mula sa kanilang pintuan.
Agad na lumalaking mapagmatsyag habang pareho silang nakatingin sa pintuan. Si Yelinda ang unang nagtanong. Sino ito? Si Yudol yan. Nandito ako para tanungin si Gerald. Sagot ni Yudol. Nang marinig na ito ay si Yudol kaagad na nagulat si Yelinda. Paglingon ay tumingin kay Gerald pagkatapos ay bumulong siya to think that Yudol would come looking for you, master. Ano man ang kaso, binuksan siya ni Yelinda ng pintuan. Sa sandaling nasa loob na ni Yudol, humarap siya kay Gerald bago sabihin, mayroong isang bagay na kailangan kong pag-usapan, Gerald. Naisip mo bang magtipid ng 1 minuto? Narinig iyon, tiningnan ni Gerald si Yelinda bago hinimas patungo sa direksyon ng pinto. Naiintindihan kung ano ang ibig sabihin, Yelinda pagkatapos ay lumabas at isinara ang pinto sa likuran niya. Tuldok-tuldok. Nakatayo sa labas mismo, si Yelinda ay matigang naghintay, alam na ang kanyang Panginoon at ang kanyang asawa sa hinaharap ay may mga mahahalagang bagay na tatalakayin. Hindi alintana, ngayong nag-iisa na sina Yudol at Gerald sa silid, sumenya si Gerald sa isang sopa bago magalang na sabihin, mangyaring mag-upo. Matapos gawin ito sa kanyang sarili pagkatapos ay idinagdag ni Gerald kaya, bakit eksaktong hinahanap mo ako ngayong huli, Miss Marlington? May kailangan lang akong tanungin sa iyo. Sagot ni Yudol nang hindi pinapalo ang palumpong. Go on, ungol ni Gerald. Mahalaga, nakita ko kung gaano ka makapangyarihan at alam kong hindi ako magiging tugma sa iyo. Gayunpaman, sana payagan mo akong manalo ng unang premyo. Ang pagiging kampyon ay napakamahalaga sa akin. Nakiusap kay Yudol na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Kabanata 2007. Mabuti. Gayunpaman, may utang ka sa akin at maaari akong humiling ng iyong tulong kahit kailan kinakailangan. Deal. Sagot ni Gerald. Bagaman nagulat siya nang marinig iyon, may pakiramdam si Yudol na ayos lang sa pakikipagayos kay Gerald. Sa pag-iisip na iyon pagkatapos ng isang maikling pagpost, sumagot si Yudol. Deal. Sa kasunduan na ginawa, umalis si Yudol sa silid ni Gerald, mabilis sa umaga, bumalik sa arena sina Yelinda at Gerald. Habang ang lahat ay nanatiling halos pareho, isang matandang lalaki ang kinatawan ngayon ng Thundering Cloud Sect. Anuman, oras na rin para kay Yelinda na pumasok sa singsing ngayon. Sabihin sa katotohanan, nakilahok lamang siya sa maliliit na kompetisyon bago ito. Sa madaling salita, ito ang kanyang kauna-unahang pagkakataon na sumali sa isang pangunahing kompetisyon na ipinaliwanag kung bakit nararamdaman niya ang pagkabalisa ngayon. Hindi nagtagal si Zenon Lightning ay sumulong bago ipahayag, magandang araw sa lahat. Ito ang ikalawang araw ng kompetisyon sa pagitan ng mga magsasaka, at ang unang laban ay sa pagitan ni Yelinda Wants, ang kinatawan ng Wants Delivery House, at si Levi Homewood, ang panganay na anak ng isang maharlikang pamilya ng espada. Mangyaring ihanda ang inyong sarili. Narinig iyon, pareho sina Yelinda at Levi na lumakad sa gitna ng arena, nakatingin ng mabuti sa bawat isa sa buong proseso. Sa sandaling nakatayo sila sa harap ng bawat isa, mapangiti si Levi nang sinabi niya, bueno, sino ang mag-aakalang magkakalaban kami ngayon? Sumagot si Chuck lang pagkatapos ay sumagot si Yelinda sa katunayan. Sana madali ka sa akin ngayon, G. Homewood. Kung sa bagay, narinig ko ang hindi mabilang na mga kwento ng iyong espada. Habang natutuwa akong mapalawak ang aking mga pananaw sa paparating na tunggalian, subukang huwag itong labis, sige. Tulad ng sinabi ni Yelinda, ito ay isang kompetisyon lamang sa martial arts at ang gayong mga kompetisyon ay karaniwang gaganapin upang mapalalim ang ugnayan sa pagitan ng mga naghahaman. Likas na ipinagbabawal ang pagpatay kaya't ang pagkatalo sa kalaban ay kadalasang sapat na mabuti. Ngunit syempre, Miss Wants. Sagot ni Levi. Dahil pareho silang nagmula sa mayaman at makapangyarihang pamilya sa Chantel, naniniwala si Yelinda na si Levi ay isang mabuting tao. Sa pinakamaliit, marahil ay hindi siya gagawa ng anumang labis na kasuklam-suklam. Tuldok-tuldok. Anuman, ngayong sumang-ayon na sila sa dalawa, pareho silang gumuhit ng kanilang sandata. Habang si Yelinda ay gumagamit ng isang mahaba, itim na litigo, si Levi ay mayroong isang longsword na gawa ng kanyang pamilya sa kamay. Ang pagiging isang maharlika pamilya sa Chantel, hindi lamang kilala ang Homewood sa paggawa ng mahusay na mga espada, ngunit sikat din sila sa kanilang palaro ng espada. Paulit-ulit, ang pagiging espada ng Homewoods ay umunlad para sa mas mahusay at iilan ang maaaring manalo laban sa kanila. Dahil dito, tumanggap sila ng mas kaunti at mas kaunting mga humamon sa pamamagitan ng taon. Sa pag-iisip na iyon, hindi maraming mga tao ang nakasaksi sa totoong mga kakayahan ng pakikipaglaban sa tayback ng Homewoods nitong mga nakaraang taon, na ipinaliwanag kung bakit pakiramdam ni Yelinda ay parangal na pinarangalan na makapaglaban-laban sa panganay na pamilya ng Homewood ngayon. Kahit na sa wakas ay natalo siya, may iwan pa rin siyang nasiyahan. Ano man ang kaso, pagkatapos ng pagtitig ng kaunti sa bawat isa, ang duo pagkatapos ay sumugod ng sabay-sabay.
Sumasigawan ng pagkusa upang magwelga, hinampes ni Elinda ang kanyang litigo, lumilikha ng mga tunog ng kulog na halos iparamdam nito na ang hangin ay nabasag. Habang tiyak na kahanga-hanga yan, hindi siya papayagang gawin ni Levi ang lahat ng pagkilos. Sa pamamagitan ng matuli na pagbagsak ng kanyang espada, ang sobrang lakas nito ay naging sanhi ng pagtalsik paatras ni Elinda. Kabanata 2008. Sa kabila ng pag-atake ni Levi, si Elinda ay sanay sa kanyang litigo. Sa pag-iisip na iyon, agad niyang pinalitan ang kanyang estilo ng pag-atake, palaging binabato si Levi sa mga saklaw na pag-atake ng litigo na pumipigil sa kanya na makalapit. Nang makita iyon si Gerald na nagmamasid sa laban simula nang magsimula ito ay hindi mapigil ang mapalaki ang mga mata niya nang may pagtataka. Kung sa bagay hindi pa niya nakikita si Elinda na gumagamit ng litigo dati. Gayunpaman sa husay niya sa sandata, naramdaman ni Gerald na ginugol ni Elinda ang ilang edad sa pagsasanay para sa kompetisyon. Habang dapat niyang aminin na sanay si Elinda sa litigo, alam ni Gerald na hindi siya ang tugma ni Levi. Kung sa bagay, masasabi niyang madali pa rin sa kanya si Levi. Kung totoong napagpasyahan ni Levi na maging seryoso, tiyak na si Elinda ay tiyak na magkakaroon ng zero na pagkakataong manalo. Hindi ito tulad ng sinusubukan niyang maliitin ang kanyang alagad, ngunit ito lamang ang katotohanan ng sitwasyon. Tuldok-tuldok. Anuman, hindi nagtagal bago simulang ipakita ni Levi ang kanyang totoong mga kakayahan. Binalot ang kanyang taybak sa isang anino na aura pagkatapos ay nagsimulang magpadala si Shadowblade pagkatapos ng Shadowblade na lumilipad patungo sa Elinda. Nang makita iyon, agad na binawi ni Elinda ang kanyang litigo, mabilis na iniikot ito bago siya upang bumuo ng isang protection na aura laban sa kanyang atake. Sa kasamaang palad, si Elinda ay medyo huli na. Tuldok-tuldok. Bago pa niya tuluyang maitaas ang kanyang protection na kalasag, sinaktan ng isa ng mga Shadowblade ang base ng kanyang litigo, na naging sanhi nito upang lumipad mula mismo sa kamay ni Elinda. Nang mapagtanto ang nangyari, agad na nalaman ni Elinda na natalo siya. Sa pag-iisip na iyon, agad siyang sumigaw, inaamin ko ang pagkatalo. Si Elinda para sa isa, ay hindi isang tulala. Ang pangalawang Levi ay nagsimulang gumamit ng kanyang totoong lakas kanina, alam na niya na hindi siya ang kanyang katugma. Sa totoo lang, nagpapasalamat siya na hindi niya masyadong nagamit ang kanyang lakas. Kung hindi man tiyak na hindi niya matatapos ang laban na hindi nasaktan. Alinmang paraan sa pagdinig iyon, isinaayos ng talom ni Levi ang kanyang talom bago ngumiti kay Elinda habang sinabi niya, kailangan kong sabihin, napahanga ako sa paraan ng iyong paggamit ng litigo. Sana magkaroon pa tayo ng pagkakataong makapag-spar muli sa hinaharap. Marahil maaari nating malaman ang isa o dalawa sa bawat isa noon. Nakangiting sagot sa katumango si Elinda habang sumasagot, syempre, G. Homewood. Gayon din, salamat sa madali sa akin. Kasunod nito, pareho silang yumuko ng magalang sa bawat isa bago umalis sa arena. Sa pamamagitan nito, kinuha ni Zenan ang pagkakataong ipahayag at sa gayon na pagpasyahan. Si G. Homewood mula sa aristocratic sword family ang nagwagi. Ilang sandali lamang, bumalik si Elinda sa kinauupuan niya sa tabi ni Gerald. Ibinaba ang kanyang ulo sa halip maamo pagkatapos ay umungo siya, humihingi ako ng paumanhin sa pagkawala, Master. Ako ay dapat maging isang kahihiyan sa iyo. Nakangiting tugon, simpleng sagot ni Gerald, hindi na kailangang humingi ng tawad. Kung sa bagay, ginawa mo ang iyong makakaya. Bukod, nasasabi ko na mula sa simula na si Levi ay mas malakas kaysa sa iyo. Swerte mo lamang na makitungo sa isang malakas na kalaban na diretso sa paniki. Gayunpaman, ang panalo at pagkatalo ay bahagi ng mga kompetisyon tulad nito, tama ba? Mismong si Gerald talaga ang sinasadya sa sinabi niya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang alagad ay malinaw na may sapat na pangahas upang laban sa isang tao na mas mahigpit kaysa sa kanya. Ano man ang kaso, ngayon na sinabi niya iyon, na-prompt si Gerald na tanungin, sinasabi tungkol dito. Gaano kasikat ang pamilyang Homewood sa Chantel? Batay sa kanyang katanungan lamang, malinaw na ang kanyang interes sa pamilyang iyon ay nabuong. Kabanata 2009. Well, medyo sikat sasabihin ko. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang Homewoods ang isa sa mga nangungunang aristokratikong pamilya sa Chantel, ngunit kilala rin sila sa mga espada na kanilang ginagawa pati na rin ang kanilang espada. Sa katunayan, sila lang ang mga taong nakakaalam kung paano gamitin ang Homewood sword technique. Paliwanag ni Elinda. Kita ko, maaari mo bang ipakilala sa akin si Levi noon? Gusto kong makilala siya. Sagot ni Gerald. Oh, bakit biglang Ginoo? Takang tanong ni Elinda. Aba, walang masama na makilala ang maraming tao. Bukod dito, nararamdaman ko na si Levi ay isang mabuting tao. Paliwanag ni Gerald na may banayad ng ngiti. Well, sige kung ganon. Dadalhin kita upang makipagkita sa kanya kapag tapos na ako sa paglaon. Sagot ni Elinda.
Pagkatapos ng lahat wala siyang dahilan upang tanggihan ang mungkahi ng kanyang Panginoon. Anuman ang sesyon ng umaga ng kompetisyon ay natapos sa tanghali at ito ay noong pinangunahan ni Elinda si Gerald kay Levi. Nasa tamang panahon din nila dahil aalis na si Levi sa Gardale City nang matagpuan nila siya. Nang makita iyon agad na sumigaw si Elinda, Mr. Homewood. Sandali lang. Nang marinig ang pamilyar na tinig ni Elinda tumalikod si Levi at hinintay sila. Kapag nauna na siya sa kanya, ngumiti siya bago nagtanong ano ang utang ko sa kasiyahan na ito, Miss Wance. Tumawa lamang bilang tugon sinabi ni Elinda, bueno, hindi ako ang naghahanap sa iyo. Ang aking Panginoon ang isa. Oh, ang iyong Panginoon sasabihin mo. Sagot ni Levi medyo may pagkaisip habang nakatingin kay Gerald. Si Levi para sa isa ay nakasaksi sa pagkatalo ni Clyde ng mga kamay ni Gerald kahapon. Habang totoo na labis na hinahangaan niya si Gerald pagkatapos nito, hindi pa rin siya makapaniwala na ang amo ng Elinda ay mukhang nasa edad na katulad niya. Alinmang paraan dahil walang sinabi si Levi, sinamantala ni Gerald ang ngiti bago sinabi, magandang araw, G. Homewood. Tulad ng sinabi ni Elinda, siya ang aking Panginoon. Maaari mo akong tawaging Gerald Crawford. Narinig iyon pagkatapos ay kumalas si Levi bago sumagot. Oo. Patawarin ang katahimikan, nagulat na lang ako na gusto mo muna akong makilala. Anuman, natatandaan ko ang nakikita kong talunin mo si Clyde sa isang solong paglipat lamang kahapon. Tuldok. Medyo kahanga-hanga, dapat kong sabihin. Inaambungan mo ako, G. Homewood. Alinmang paraan sinabi na sa akin ni Elinda tungkol sa iyo noong nakaraan at tunay na isang karangalan na makilala ka sa laman, G. Homewood. Sumagot si Gerald, alam na ang mayaman ng mga batang Panginoon tulad ni Levi ay mahal ito kapag ang iba ay nagfo sa kanya. Tulad ng inaasahan, agad nang umiti ng malawakan si Levi matapos itong marinig. Tumitawang time pagkatapos ay idineklara niya, ngayon ay nagpapalaki ka lang, G. Crawford. Anuman, malapit na akong magtungo upang magkaroon ng isang malaking tanghalian ngayon. Gusto ba ninyong dalawa na samahan ako? Sa gayon dahil inanyayahan mo kami ng may magalang paano namin masabing hindi? Sagot ni Gerald. Si Elinda mismo ay simpleng ngumiti habang tumatango. Kung saan man nagpunta si Gerald pupunta rin siya. Sa pamamagitan nito naiwan ng trio ang lungsod ng Gardale na magkasama. Hindi nila namalayan, gayunpaman, ang dalawang lalaki ay binabantayan ang party mula sa isang mataas na platform sa loob ng lungsod ng Gardale. Kabanata 2010. Panipi tuldok. Mukhang nakilala ni Gerald sina Elinda at Levi, batang Panginoon. Ungol ng isa sa mga kalalakihan sa kabataan na nagbigay ng marangyang damit na nakatayo sa tabi niya. Ang kabataan mismo ay walang iba kundi si Clyde. Nakaramdam siya ng labis na napahiya mula pa noong ibagsak siya ni Gerald sa isang solong welga at ang hinanakit kay Gerald ay walang alam na hangganan. Kung tutuusin, hindi pa siya napapahiya sa kanyang buhay kaya magtuturo siya ng aral kay Gerald kung ito ang huli niyang ginawa. As if may pakialam ako. Ipunin ang 4 na magagaling na mga envoy. Gusto kong patay na si Gerald sa pagtatapos nito. Sa ganoong paraan, hindi na niya may pagpapatuloy ang pakikilahok sa mga sumusunod na kompetisyon. Pagkutsa ni Clyde, ngumisi ng seryoso habang nakatingin sa lalaking nakatayo sa tabi niya. Naiintindihan, batang Panginoon. Sagot ng lalaki na may tangu-tango bago mabilis na umalis sa eksena. Naturally, walang ideya sina Gerald at Elinda kung anong mga panganib ang malapit nilang harapin, hindi alintana, dumating silang tatlo sa isang restaurant at umupo sa isang mesa. Matapos makipag-chat habang kumakain sandali, silang tatlo ay halos parang mga dating kaibigan na hindi pa nagkakilala sa edad. Nakakatuwa, sa kabila ni na Levi at Elinda na nagmula sa mga sikat at prestihiyosong pamilya sa Chantel, hindi pa sila personal na nag-contact bago ito. Upang isipin na ang kompetisyon sa pagitan ng mga magsasaka ay ang tulak na kailangan nila upang tuluyang makilala ang bawat isa. Ano man ang kaso, pagkatapos kumain ng ilang sandali, lumingon si Levi kay Gerald bago pausisa ng nagtanong, nagsasalita ng aling, nagtataka ako sa aling sekta ka mula, G. Crawford. Nagtatanong si Levi dahil wala pa siyang nakitang anumang katulad sa aura at galaw na ginamit ni Gerald sa pakikipaglaban kay Clyde kahapon. Sa pag-iisip na iyon, sigurado siyang hindi si Gerald ay isang lokal. Sumagot si Chuckling pagkatapos ay sumagot si Gerald sa isang medyo napahiyang tono, kailangan mo akong patawarin, G. Homewood. Ipinagbawal ako ng aking Panginoon na ibunyag ang kanyang titulo at sekta. Habang natigilan si Levi nang marinig iyon, hindi siya nagpatuloy sa pagtatanong. Nang makita na hindi nagpipilit si Levi, si Gerald mismo ang kumuha ng pagkakataong magtanong, sa totoo lang, mayroon akong ilang mga katanungan kung hindi mo ako isiping magtanong, G. Homewood. Ipagpatuloy mo.
Sagot ni Levi. Aba, narinig ko na ang iyong Maharlika pamilya ay gumagawa ng mga espada, di ba? Talagang ginagawa natin. Sa totoo lang halos lahat ng tao sa Shantel na may husay sa espada ay gumagamit ng mga talam na gawa ng aking pamilya. Bakit ang tanong, bagaman? Maaaring maging interesado ka rin sa paggawa ng mga espada. Takang tanong ni Levi. Nodding na may isang bahagyang chuckle, Gerald pagkatapos ay nahihiyang sumagot, nahuli mo ako na pulang kamay, G. Homewood. Interesado lang ako dahil hindi ko pa nakikita kung paano ginawa ang mga espada dati. Bukod, nais ko ring magkaroon ng angkop na sandata para sa aking sarili. Hindi rin nagbiro si Gerald. Pagkatapos ng lahat, kung ang mga bagay ay lumalangoy, mayroong isang pagkakataon na makukuha niya ang Homewoods upang gumawa ng isang perpektong angkop na sandata para sa kanya. Sa ganoong paraan, hindi na niya dapat ipaglaban ang iba na walang sandata. Nakikita ko. Kaya dahil ikaw ang Panginoon ni Miss Wands, bibigyan lang kita ng respeto. Pagaling. Maaari mong sundin ako sa Smith Harry ng aking pamilya pagkatapos ng tanghalian. Maaari kang pumili ng angkop na taybak para sa iyong sarili pagkatapos. Sumagot ang matino na Levi nang walang kahit kaunting pag-aalangan. Kabanata 2011. Narinig iyon kaagad na sinenyasan si Gerald na sabihin, "Salamat, young Master Homewood." Sa totoo lang, naisip ni Gerald na si Levi ay medyo mag-aatubili. Kung sa bagay, ito ang una nilang pagkikita. Bilang ito ay naging, si Levi ay lubos na mapagbigay na tao. Masyado kang magalang, Kuya Crawford. Kapalit nito, gayunpaman, mayroon akong isang maliit na kahilingan na sana ay matupad mo. Sagot ni Levi. Ituloy, young Master Homewood. Mahalaga, inaasahan kong hindi ka madali sa akin kung magwawakas tayo sa kompetisyon. Deal. Sagot ni Gerald na nagpaplanong gawin iyon pa rin. Pagkatapos ng lahat, nais niyang magkaroon ng panlasa kung gaano katindi ang pamamaraan ng Homewood sword technique. Ngayon na partikular na hiniling ito ni Levi, alam ni Gerald na hindi na niya kailangang pigilan pa. Tunay na isang sitwasyon na win-win. Anuman, ang tatlo ay nagpatuloy sa pagkakaroon ng masayang pag-uusap hanggang sa natapos ang kanilang pagkain. Tulad ng ipinangako, dinala ni Levi ang duo sa Smith Harry ng kanyang pamilya pagkatapos ng tanghalian. Ang Smith Harry mismo ay isang palatandaan sa Shantel na ang gusali ay mukhang isang napakalaking taybak na sinaksak sa lupa. Tulad ng kung hindi pa iyon sapat na kahanga-hanga, ang napakalaking pagawaan sa loob ay na-optimize upang magbigay ng pare-pareho ang mga stock sa lahat ng mga tindahan na nagbebenta ng taybak sa Shantel. Paglipat pabalik sa trio, na may nakikita sa aking mukha, agad na nanlaki ang mga mata ni Yelinda ng bulalas niya, "Naku bata." Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tumingin sa malapot na malapitan. Naturally, hindi marami ang binigyan ng pag-access sa Smith Harry. Bukod sa mga manggagawa at miyembro ng pamilyang Homewood, ang sinumang iba pa ay kailangang magkaroon ng katibayan ng kanilang pagkakakilanlan bago payagan na pumasok, na ipinaliwanag kung bakit hindi pa lumapit si Yelinda sa gusali matapos na manirahan sa Shantel ng matagal. Dahil pinangunahan nila si Levi, gayunpaman, sina Gerald at Yelinda ay walang problema sa pagpasok. Pagdating sa loob, namangha agad ang dalawa sa init at umuusok ng lahat. Sa walang katapusang clanking ng metal na nakakubo sa paligid, maliwanag na ang mga manggagawa ay seryoso sa kanilang bapor. Tunay na ito ay isang kapansin-pansin na eksena. Si Gerald, para sa isa, ay naisip na ang mga tao noong una pabalik sa lupa ay dapat na gumawa ng mga espadang tulad nito. Sa pagtingin kay Gerald, tinanong ni Levi, "Halika't tumingin ka dito, kapatid na Gerald. Ano sa tingin mo?" Kamanghamanghang ay ang tanging salita na maaari kong isipin sa ngayon. Ang iyong Smith Harry tunay ay kamanghamanghang. Pinuri si Gerald mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Si Chuckling bilang tugon, sinabi ni Levi, "Napakatalam ng mga ito upang madali mong maghiwa ng mga bato sa kanila." Kasunod nito, pinangunahan ni Levi sina Gerald at Yelinda sa lugar kung saan nakaimbak ang mga natapos na produkto, at sa loob, mayroong hindi bababa sa 100 mga espada, na ang bawat taybak ay magkakaiba ang hitsura ng iba. Nakangisi pagkatapos ay ipinahayag ni Levi, "Pumili ng isa para sa iyong sarili, kapatid na Gerald. Isaalang-alang mo itong aking regalo sa iyo." Panipi. Kabanata 2012. Ngumiti ng napakaganda ni Levi habang itinuturo niya ang mga espada, walang nakitang dahilan si Gerald na huwag magpilit. Sa kanyang bahagyang pagkabigo, gayunpaman, hindi mapigilan ni Gerald na pakiramdam na ang mga espada ay hindi kasing ganda ng inilarawan sa kanila ni Levi. Oo naman, lahat sila ay mahusay, ngunit marahil ay perpekto lamang sila sa paningin ng mga karaniwang tao. Sa madaling salita, wala sa kanila ang sapat na mahusay para sa mga pamantayan ni Gerald. Gayunpaman, mas alam ni Gerald kaysa sa tanggihan ng alok pagkatapos ng pagdaan sa lahat ng ito. Sa pamamagitan nito, sinimulan niyang maingat na obserbahan ang mga espada.
Makalipas ang ilang minuto, natagpuan niya sa wakas ang isa na medyo mas mahusay kaysa sa natitirang pile. Sa pinakamaliit, magagamit niya ito bilang isang pansamantalang sandata. Tuldok-tuldok. Sa pamamagitan nito, binuhat niya ang tayback, ipinakita ito kina Levi at Yelinda bago sabihin pipiliin ko ang isang ito, kung gayon. Isang mabuting pagpili, Kuya Gerald. Inaasahan kong gagamitin mo ang mismong tayback na iyon sa araw ng aming tunggalian. Natatawang sagot ni Levi. Ngunit syempre, masiglang sabi ni Gerald. Mabilis sa gabing iyon bumalik sina Gerald at Yelinda sa delivery house, walang eksaktong patakaran na kailangan nilang manatili sa lungsod ng Gardale, kaya't wala silang nakitang dahilan upang hindi bumalik dito. Sa totoo lang, ang tanging dagdag sa pananatili sa lungsod ay ang katotohanan na kung may anumang nangyari sa kanila doon, ang mga awtoridad ay kailangang responsibilidad. Sa kabaligtaran, kung may nangyari sa kanila sa labas ng lungsod, ang mga kahihinatnen ay ang kanilang sariling pasanin. Ito ang dahilan kung bakit ipinadala ni Clyde ang kanyang mga tauhan upang patayin si Gerald kapag nasa labas na siya ng lungsod. Kapag nagawa na ang gawa, kahit na malaman ng hari at reyna nina Chantel at Zenan ang tungkol sa kanyang ginawa, hindi nila ito mapapanagutan, anuman ang kaso. Sa pangalawang pagpasok ng duo sa delivery house, si Yale, na nagkataong nandyan doon ay agad na tumalon sa mga braso ni Gerald bago sumigaw, "Kapatid Gerald! Sa wakas bumalik ka na! 2 buong araw na ang nakalilipas mula nang huli kaming magkita. Sobrang na-miss kita." Ang pagtaas ng isang bahagyang kilay sa batang parang bata, walang magawa lamang na sinabi ni Gerald na, para sa langit, 2 araw na lang. Kawakin mo ang iyong sarili. Si Yelinda mismo ay simpleng inilibot ang kanyang mga mata sa inis habang idinagdag niya, "Alam mo, sa halip na maghintay lamang dito, dapat mo talagang subukang kunin ang ilang simpleng martial arts. Hindi ka maaaring protektahan ng master sa lahat ng oras, alam mo." Sapat na totoo, hindi lang basta si Yale ang umaasa kay Gerald para sa proteksyon, at alam niya iyon. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Yale na mag-pout iyon. Tuldok-tuldok. Sa ngayon, kasama ni alinman sa inyo, kanino ako maaaring may natutunan? Simple. Humingi ka lang ng tulong sa aking ama. Para malaman mo, siya ang nagpakita sa akin ng mga lubid. Sagot ni Yelinda. Sa sandaling sinabi niya iyon, lumapit sa kanila si Tanner habang sinasabi, "Oh, Yelinda, Gerald, bumalik ka na, pare." Sigaw ni Yelinda nang mabilis itong tumakbo upang yakapin siya. Maingat na tinapik siya, tinanong ni Tanner na kaya, "Paano ang kompetisyon, Yelinda?" Kabanata 2013. Kumihingal lamang bilang tugon, sinabi ni Yelinda, "Ako, natalo kay Levi sa aking unang laban. Hindi ko talaga nais na pag-usapan ito. Gayunpaman, nakita mo sana kung gaano kalakas ang Panginoon, Ama." Ibinaba niya si Clyde na may isang solong galaw lang, "Alam mo." Sumagot si Chucklang, sumagot si Tanner pagkatapos, "Oh, kahanga-hanga. Anuman ang pagkawala ay bahagi lamang ng proseso ng pag-aaral. Hindi ito big deal. Bukod dito, nakisali ka lang para magkaroon ng kasiyahan, di ba?" Nodding bilang tugon, sinabi ni Yelinda, sa pagsasalita nito, "Ama, kailangan ko ng tulong sa isang bagay." Ano ito? Nagtataka na tanong ni Tanner. "Kaya simula bukas nais kong magsimula kang magturo sa martial arts ng Yale." Bakit biglaan? At bakit ako? Tinanong ang nagulat na si Tanner, malinaw na hindi inaasahan ang kahilingang iyon mula sa kanyang anak na babae. Si Yale ay nangangahulugang matuto ng ilang sandali, ngunit kami at si Master ay kasalukuyang walang oras upang turuan siya. "So, sagot ni Yelinda habang nagkibit balikat siya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, tiningnan ni Tanner si Yale bago tanungin, "Kaya?" Tuldok-tuldok. "Handa ka bang matuto mula sa akin, Yale? Habang hindi ako kasing lakas ni Gerald, maaari pa rin kitang turuan ng mga pangunahing kaalaman." Nodang bilang tugon, sinabi ni Yale, "Ako na. Ayoko lang na panatilihin akong protektahan ni Kuya Gerald sa nasabing iyon, mangyaring payagan akong magsimulang matuto ng martial arts mula sa iyo mula bukas, Kapitan Wans." "Well, sinabi. Sisimulan kitang gigising ng maaga sa umaga pagkatapos. Isaalang-alang ito isang babala, ngunit kung hindi ka bumangon sa oras, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa." Sagot ni Tanner habang tumango sa kasiyahan. Nang marinig iyon, hindi mapigilan ni Yelinda na mag-sneaker. Pagdikit mas malapit kay Gerald pagkatapos ay bumulong siya, "Si Yale ay magkakaroon ng napakaraming problema bukas, Master. Para malaman mo lang, kilalang-kilalang mahigpit siya. Pinarusahan ako ng paulit-ulit ng ama ng ako ay unang nagsimulang matuto ng martial arts sa ilalim niya." Nakangiting banayad, hindi talaga tutol si Gerald sa ideyang iyon. Pagkatapos ng lahat, pinili ni Yale na matuto ng martial arts, kaya maaari niya ring gawin ito ng maayos. Kung nagtagumpay si Yale na mapaglabanan ang lahat ng pagpapahirap at hamon na darating, tiyak na magiging matagumpay siya sa kanyang pakikipagsapalaran.
Ano man ang kaso, gabi na ng mag-asawa sina Gerald at Yale sa kanilang shared room, nagpapahinga sa kanilang mga kama. Gayunpaman, ilang sandali lamang bumukas ang mga mata ni Gerald nang bigla niyang marinig ang mga yabag sa bubong. Nakaupo ng diretso habang nagpatuloy sa pakikinig ng mapagbantay, pagkatapos ay lumingon si Gerald kay Yale na sa kasamaang palad ay natutulog na parang isang troso. Tuldok-tuldok. Alinmang paraan, alam na malapit na ang panganib, saka bumaba si Gerald sa kanyang kama bago sumugod sa bahay. Nang nasa labas na siya, lumundag siya papunta sa rooftop at agad na sinalubong ng paningin ng apat na lalaking nagkakaloob ng itim na damit. Nang makita na lahat silang apat ay may hawak na mga machete, sinenyasan si Gerald na tanungin, "Sino ka? At anong ginagawa mo dito?" Narinig yun, ang apat na kalalakihan ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa at makalipas ang ilang sandali, kumarap sila kay Gerald. Sa bilis ng kanilang lahat, agad na masabi ni Gerald na lahat sila ay mas malakas kaysa sa kanyang alagad. Kabanata 2014. Napagtanto iyon pagkatapos ay lumundag muli si Gerald, lumapag sapat lang sa ibaba. Naturally, sumunod ang apat na mamamatay tao at dinagtagal ay pinalibutan nila ang kabataan, nakatingin sa bawat isa sa kanila. Sinabi ni Gerald na, "Magtatanong pa ako ng isa pa. Sino ang nagpadala sa iyo dito?" Sa kabila ng kanyang pananakot na tono, wala sa kanila ang nagsabi ng salita. Sa halip, itinaas lamang nila ang kanilang mga machete at nagsimulang singilin kay Gerald. Nang makita iyon, alam ni Gerald na ang kapayapaan ay hindi isang pagpipilian. Habang ang lahat ng apat sa mga mamamatay tao ay may malapit na perpektong pagtutulungan, na ang bawat isa sa kanila ay may kani-kanilang mga estilo ng pag-atake na umakma sa iba pa na tiyak na malilito ang kanilang mga target, nakalulungkot na ang kalaban nila ay si Gerald. Tuldok-tuldok. Bago pa nila mapunta ang isang solong pag-atake sa kanya, naihulog na ni Gerald ang 12 ng mga karayom na pilak na itinago niya sa ilalim ng kanyang mga damit sa bawat isa sa kanila na may bilis ng kidlat. Dahil sa kung gaano kabilas ang kanyang pag-atake, ni alinman sa kanila ay hindi makatakas sa oras. Dahil ay tinutok ni Gerald ang mga karayom sa kanilang pangunahing mga chakra, lahat sa kanila ay napunta din agad sa pagkalumpo. Nang magawa iyon, lumakad si Gerald papunta sa isa sa kanila upang alisan ng takip ang kanyang mukha. Ngunit sa sandaling ginawa niya ito, kaagad niyang sinimangutan ang kanyang mga mata. Bilang ito ay naka-out, ang bibig ng mamamatay tao ay natahi na sarado. Sa pag-check-in sa tatlo pa, nakita ni Gerald ang parehong bagay. Tuldok-tuldok. Hindi nakakagulat na hindi sila nagsabi ng isang salita sa buong oras na ito. Gayunpaman, ang taong nagpadala ng mga mamamatay tao ay dapat talagang maging maingat tungkol sa pagbubunyag ng kanilang pagkakakilanlan. Tuldok-tuldok. Kahit na, upang mute ang isang tao upang gawin iyon. Gaano ka hindi makatao? Sa sandaling iyon, sina Tanner at Yelinda, na narinig ang raketa sa labas, ay tumatakbo, "Guro! Gerald!" Sigaw nilang dalawa, nag-aalala na may nangyari sa kanya. "Ayos lang ako," sagot ni Gerald habang kanakaway ang kamay. Kapag nakita nila ang apat na paralisadong mamamatay tao, hindi mapigilan ni Yelinda na kumunot ang noo habang sinabi niya, "Ang mga taong ito, ay pinatay ka." "Pero bakit?" Umiling simpleng sagot ni Gerald, "Wala akong ideya kahit na alam kong pinadalhan sila ng iba." Kung sa bagay, natahi ang lahat ng kanilang bibig. Ang taong namamahala sa lahat ng ito ay talagang hindi nais na mailantad ang kanilang pagkakakilanlan. Nang marinig iyon, nag-isip sandali si Tanner bago sumigaw, "Humawak ka. Nakita ko na ang mga taong ito kanina." Narinig iyon, agad na lumingon sina Yelinda at Gerald upang tumingin kay Tanner sa inaabangan. "Ako, naaalala ko ngayon. Sa tingin ko sila ay mula sa pamilyang Gower." Dagdag ni Tanner. "Ano? Ang Gowers? Master, sa palagay mo maaaring magkaroon si Clyde?" Ungol ni Yelinda matapos ang ilang pag-iisip. "Aba, kakailanganin lamang nating malaman mula sa apat na ito. Kahit na hindi sila makapagsalita, maaari pa rin silang umiling at tumango." Sagot ni Gerald na may nakangiting ngiti. Sa nasabing iyon, pagkatapos ay tinanggal ni Gerald ang mga chakra ng isa sa mga mamamatay tao at idiniin ng mariin ang kanyang kamay sa kanyang balikat, mahigpit na naipit ang lalaki sa lupa. Kabanata 2015. "Sige, makinig ka. Sagutin ang aking mga katanungan ng matapat at baka iligtas ko ang iyong buhay. Kung hindi totoo, at iling ang ulo kung hindi, nakuha mo." Ungol ni Gerald habang nakatingin sa mata ng mamamatay tao. Nang marinig iyon, tumango lang ang lalaki. "Mabuti. Una, mula ka ba sa pamilyang Gower?" Tanong ni Gerald, nasiyahan na makakuha ng reaksyon. Habang nag-aalanggan pa siya sandali, tuluyang tumango ang pipi. "Nakita ko. At si Clyde Gower ang nagpadala sa iyo?" Tanong ni Gerald, nakapikit ang mga mata ng tumango muli ang mamamatay tao. Naiintindihan ang buong kwento ngayon pagkatapos ay lumingon si Gerald kay Tanner habang sinabi niya, "Mangyaring kunin mo muna ang iyong mga kalalakihan, Captain Wance.
Iuulat ko ito kay General Lucarl bukas. Plano ni Gerald na harapin si Clyde sa presensya ng hari, Reyna, at kay bukas, at dahil ang apat na mamamatay tao ay maaari pa ring magamit bilang ebidensya, hindi naramdaman ni Gerald ang pangangailangan na tapusin lamang sila. Anuman, hindi nagtagal bago dumating ang mga kalalakihan ni Tanner kasama ang ilang mga lubad at sako. Kahit na ang mga mamamatay tao ay nakatali at nakalok sa silid ng bodega, tinitiyak ni Gerald na hindi matatanggal ang kanilang mga chakra para lamang sa labis na panukala. Tuldok-tuldok. Di nagtagal, dumating ang umaga at bumalik sina Gerald at Yelinda sa Garden City. Tungkol kay Tanner, sinabi sa kanya ni Gerald na maghintay sa labas ng mga pintuan ng lungsod kasama ang mga mamamatay tao, dinadala lamang sila sa lungsod nang ibigay ni Gerald ang pahiwatig kaysa oras na pumasok sila sa arena, lahat ay nakaupo na. Tulad ng nangyari, ang mga kalaban lamang na hindi pa makakarating ay sina Gerald at Yelinda, natural, nang makita ni Clyde na buhay pa sina Gerald at Yelinda, agad na nanlaki ang mga mata. Siya para sa isa ay alam ang mga kakayahan ng kanyang apat na mahusay na mga kinatawan. Sa pag-iisip na iyon paano ang buhay ni Gerald na buhay pa. Si Gerald mismo ang humarap kay Clyde at ang kanilang mga mata ay saglit na nagtama. Nang makita ang gulat na gulat ni Clyde hindi mapigilan ni Gerald na ngumiti na medyo mabaho. Ano man ang kaso, nang makita ni Kay na sa wakas ay narito na sila, sinabi niya kaagad, mga kinatawan ng Once Delivery House. Medyo huli na, hindi mo naisip. Nang marinig iyon, lumakad papunta sa kanya si Yelinda bago magalang na sumagot, ang aming paghingi ng paumanhin, General Lucarl, ngunit huli kami sa isang kadahilanan. Naranasan namin ang isang sitwasyon ng uri kagabi na nais naming ilabas sa hari, Reyna, at ikaw din. Inaasa ng isang bahagyang kilay, sinabi ni Kay, ituloy. Mahalaga, ang aking Panginoon ay sinalakay ng ilang mga mamamatay tao kagabi sa Once Delivery House. Mula sa aming natipon, ang mga mamamatay tao ay ipinadala ng isa sa mga kakompetensya sa kompetisyon na ito. Sagot ni Yelinda sa seryosong tono. Narinig iyon, ang lahat ng naruroon ay agad na nagpalitan ng tingin sa bawat isa bago simulang talakayin ang sitwasyon. Si Clyde naman ay namumutla sa sobrang galit at gulat. Kung sa bagay, hindi lamang nabigo ang kanyang mga mamamatay tao na mailabas si Gerald, ngunit nahuli din niya ito. Walang paraan na siya ay owed out sa isang ito. Kabanata 2016. Si Kay mismo ay hindi mapigil ang sumimangot matapos marinig iyon. Matapos pag-isipan ito sandali, lumakad siya patungo sa hari at Reyna na nakaupo sa kanilang mga trono. Matapos ibulong ang isang bagay sa kanila, bumalik siya sa kanyang paunang lugar bago idineklara, ang kanyang kamahalan ay nagpasya na ito ay walang kilos na pag-uugali sa kriminal sa nasabing iyon, isinasagawa kaagad ang isang pagsisiyasat. Dahil nasa paksa na kami, alam mo ba kung sino ang nagpadala ng mga assassins na iyon, Miss Wance? Nodang bilang sagot pagkatapos ay sumagot si Yelinda, I do. Ang iyong mga kamahalan, si Clyde Gower ang nagplano ng pagpatay kagabi. Ang pangalawa ay sinabi niya iyon, lahat ay agad na natigilan. Napagtanto na nakatingin na sa kanya si Kay, tumayo si Clyde bago umungol, utter nonsense. O kaya sinasabi mo, young Master Gower. Sigurado akong alam mo kung sino ang totoong tao na nagpapalabas ng kalokohan dito. Kung sakaling hindi mo alam, nakuha namin ang mga mamamatay tao at kasalukuyan silang nasa labas ng mga pintuan ng lungsod. Sa pag-iisip na iyon, hiniling ko na payagan silang pumasok upang harapin ang kanilang batang Panginoon. Sagot ni Yelinda na may malamig na ngiti sa labi. Pinahintulutan. Idineklara Kay. Makalipas ang ilang minuto, pinangunahan ni Tanner at Yale ang apat na mamamatay tao sa arena sa tulong ng ilang sundalo. Tuldok-tuldok. Ito ang mga mamamatay tao ng pamilya Gower, General Lucarl. Inanunsyo ni Yelinda habang itinuturo ang apat na nakatali na lalaki. Nang makita na nandito na sila, naghintay sandali si Kay bago tumaas ng kaunting kilay. Naglalakad palapit sa kanila, napagtanto niya na silang lahat ay ganap na naparalisa, na hindi man lang nakakurap. Dahil dito, sinenyasan si Kay na tanungin ano ang nangyayari sa kanila. Bakit naging matigas silang lahat? Nang marinig iyon, mabilis na lumakad si Gerald patungo sa apat at sinimulang sondutan ang kanilang mga chakra point upang maibuklat ang kanilang mga katawan. Kapag natapos na sila, malaya silang nakagalaw muli. Tuldok-tuldok. Nodding nang makita niya iyon, sinabi ni Kay pagkatapos, oh sige. Ngayon na hindi ka na paralisado. Totoo ba ang sinabi niya? Naturally, wala sa kanila ang makapagsalita. Kung sa bagay, nanatiling sarado ang kanilang mga bibig. Napagtanto na umaasa si Kay ng isang verbal na sagot, mabilis na ipinaliwanag ni Yelinda, General Lucarl, ang kanilang mga bibig ay natahi upang hindi sila makapagsalita. Ano? Lahat sila ay pipi. Sagot ng nagulat na Kay. Naiintindihan na ito ang kanyang pagkakataon upang maiwasan ang pagharap sa mga kahihinatnan, pagkatapos ay gumanti si Clyde, ha?
Kung hindi sila makapag-usap, bakit mo ako sinisisi? Tulad ng nakikita mo, General Lucarl, malinaw na naglalabas siya ng Kree*P. Habang hindi sila makapag-usap, maaari pa rin silang umiling at tumango. Pinabulaanan ni Yelinda kaagad na pinatahimik ulit si Clyde. Hindi niya yun isinaalang-alang. Hindi kung totoo ito at iling kung hindi. Si Clyde Gower ba ang nagpadala sa iyo upang salakayin sila? Tanong ni Kay habang nakatingin sa mga mamamatay tao. Sa kung gaanong masigasig na pagtingin ni Kay sa kanila, hindi mapigilan ng 4 na mamamatay tao na sumulyap kay Clyde. Kabanata 2017. Matapos ang isang maikling pagpos, lahat ng 4 sa mga mamamatay tao ay kalaunan ay umiling. Nang makita yun, nararapat na magalit si Yelinda nang umungol siya, ikaw. Napagtanto na mayroon pa siyang pagkakataong makalabas sa sitwasyong ito, isang malukong ngiti ang sumilay sa mukha ni Clyde. Kasunod nito, nagpanggap siya ng pagkagalit habang sinabi niya, kita mo ba, General Lucarl? Inosente ako. Mangyaring linisin ang aking pangalan pangkalahatan. Sa kasalukuyang pagbago ng mga kaganapan, nagtataka ngayon si Gerald kung hahayaan ba niya si Yelinda na magsalita. Tuldok-tuldok. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang mga mamamatay tao ay pipi, hindi sila naging pipi. Malamang naisip nila na walang magagawa sa kanila si Gerald sa presensya ng napakaraming tao. Sa pagpili ng kasinungalingan, hindi lamang ang buhay ni Clyde ang may iligtas, kundi pati na rin ang kanilang buhay. Ano man ang kaso, tinanggal ni Kay ang lalamunan bago nagtanong ng mahigpit, muli, upang kumpirmahin lamang. Totoo bang hindi ka pinaponte ni Clyde? Pinapanood ang 4 pagkatapos ay muling tumango, idinagdag ni Kay, napakahusay. Isasantabi natin ang bagay sa sandaling ito kung gayon. Mga bantay, ikulong mo agad sila. Susuriin natin ang karagdagang ito sa sandaling matapos ang kompetisyon. Likas na ayaw tanggapin iyon, sinabi ni Yelinda, ngunit General Lucarl, bago pa niya natapos ang kanyang pangungusap, itinaas lang ni Kay ang kanyang kamay bago sumagot, muli, isantabi natin ang bagay sa ngayon. Hindi lamang nila nasabi na ang Young Master Gower ay hindi ang nasa likod nito, ngunit ang insidente ay naganap din sa labas ng Gardale City. Sa pag-iisip na iyon, hindi kami responsable para sa paghawak ng kaso. Dahil dito, pag-uusapan natin ito kapag natapos na ang kompetisyon. Nang tumalikod na si Kay para umalis, lumapit si Clyde kay Yelinda bago ngumisi siya ng masama habang biniro niya, hey, naisip mo ba na madali mo akong may frame sa akin, Yelinda? Narinig iyon, agad na sinaman ng tingin ni Yelinda ang kasuklam-suklam na lalaki sa kanyang pagbalik sa kanyang kinauupuan. Upang isipin na ang mga mamamatay tao ay bawiin ang kanilang mga pagtatapat sa huling segundo. Habang galit siya sa kanya, mas alam niya kaysa masayang ang kanyang lakas na pakiramdam na galit. Pagkatapos ng lahat, tulad ng sinabi ni Kay, wala nang maimbestigahan hanggang matapos ang kompetisyon. Tuldok-tuldok. Iwanan mo siya, Yelinda. Bumalik ka muna. Tinawag si Gerald, sinenyasan si Yelinda na walang magawa na bumalik sa kanyang pwesto. Sa sandaling nakaupo ulit siya sa tabi ni Gerald, hindi mapigilan ni Yelinda na bumulong to think that Clyde has been designed this far ahead. Tuldok-tuldok tandang padamdam panipi. Sa halip na ibahagi ang hindi nasiyahan ni Yelinda, simpleng tumawa si Gerald ng malamig bilang sagot niya, mabuti, tatanggapin lamang namin ito bilang aming pagkawala sa ngayon. Gayunpaman, alamin na mayroon pa akong ibang mga paraan upang harapin siya. Tulad ng sinabi ni Gerald, kahit na nabigo silang agad na ibaba si Clyde, hindi ito nangangahulugang automatiko silang natalo. Dahil hinihila na ni Clyde ang lahat ng kanyang mga cards sa tagumpay, gagawin din ni Gerald ang, anuman, ang mga tugma para sa araw ay nagtapos sa lalong madaling panahon. Tuldok-tuldok. Habang ang mga laban ay nasa mas maaga pa, si Gerald ay may maraming oras upang isipin ang kanyang susunod na hakbang. Sa huli, naisip niya na dahil ang semifinals ay gaganapin sa susunod na 2 araw, tiyak na gagamitin ni Clyde ang oras na iyon upang magdulot ng mas maraming kaguluhan para sa kanya. Dahil dito, nagpa siya si Gerald na tatapusin niya ang Clyde sa loob ng mga sumusunod na 2 araw. Kabanata 2018. Nang bumalik sa delivery house ng gabing iyon, agad na sumigaw si Yelinda ng galit, that bastard Clyde. Upang isipin na siya ay magiging walang hiya upang tanggihan ang kanyang mga kasalanan sa publiko. At ang 4 na bards na iyon ay masama rin sa kanya. Kalimutan mo na lang, Yelinda. Hindi namin nahulaan ang senaryong iyon. Kaya kung medyo mas maingat tayo, maaari nating. Sa pag-iisip na iyon, kailangan lamang nating maging mas maingat sa susunod. Aliw ni Tanner habang tinatapik ang likod ng kanyang anak na babae. Tama si Kapitan Vance, Yelinda. Hindi kailangang magalit dahil sa pagkamatay ni Clyde sa aking mga kamay maaga o huli. Anuman sa loob ng 2 araw na ito bago ang semifinals, sisiguraduhin kong babayaran niya ang presyo para sa paggulo sa amin. Dagdag ni Gerald habang pinipikit na ngayon ay buong determinadong patayin si Clyde. Oh,
May plano ka na bang ibababa siya, Gerald? Tanong ni Tanner. Ginagawa ko bagaman kakailanganin kong magulo ka ng kaunti. Tuldok-tuldok. Mahalaga, kailangan ko kang magpadala ng isang tao upang patuloy na subaybayan si Clyde. Kailangan ko lang malaman kung nasaan siya sa lahat ng oras. Kakayanin ba iyon? Sagot ni Gerald. Walang problema. Idineklarang si Tanner nang walang kahit kaunting pag-aatubili. Kung sa bagay pinagkakatiwalaan niya si Gerald pagdating sa paggawa ng mga plano at wala siyang alinlangan na naisip ng mabuti ang plano ni Gerald. Ano man nang marinig iyon, tiningnan ni Yelinda si Gerald bago nagtataka na nagtanong, ano nga ba ang balak mong gawin, Master? Kaya, dahil partikular na sinabi ni General Lucar na hindi siya responsable para sa mga bagay na nangyari sa labas ng Garden City, gagamitin lamang namin iyon sa aming kalamangan tulad ng ginawa sa amin ni Clyde. Sagot ni Gerald na may ngiting smug. Nang marinig iyon, agad na naintindihan ni Yelinda, Tanner, at Yale kung saan nanggagaling si Gerald. Sa pamamagitan nito, inutusan ni Tanner ang isa sa kanyang mga tauhan upang simulang subaybayan si Clyde. Gabi na nang ang lalaki na ipinadala ni Tanner ay bumalik sa delivery house. Matapos ay update ang lokasyon ni Clyde sa Tanner, mabilis na naihatid ni Tanner ang impormasyon kay Gerald. Ngayong alam na niya kung nasaan si Clyde, umalis kaagad si Gerald sa delivery house upang ihanda ang kanyang sarili sa gabing ito. Tuldok-tuldok. Nang gabing iyon, lumundag si Gerald sa mga rooftop upang mapabilis ang kanyang paglalakbay, at kalaunan, nakarating siya sa bahay alagaan kung saan huling nakita si Clyde. Ang B***star na iyon ay lumabas na dito at naghahanap ng kasiyahan. Alinmang paraan, natagpuan ni Gerald ang silid na tinuluyan ni Clyde. Sa pagiging masayang tingnan ni Clyde, hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng pilit habang iniisip, alam talaga ng F***sucker na ito kung paano masiyahan ang kanyang sarili. Umiling, pinasok ni Gerald ang itim na kasuotan na dati niyang inihanda, tinitiyak na maayos na takpan din ang kanyang mukha ng itim na tela. Ang lahat ng ito ay nagawa para lang hindi malaman ni Clyde kung sino siya. Sa lahat ng bagay na nakatakda, si Gerald pagkatapos ay bumagsak sa silid sa bintana. Agad na nanlaki ang mga mata nang makita ang mamamatay tao, galit na sumigaw si Clyde, "Who the hell you are? Ako ang batang master ng pamilyang Gower, alam mo ba? Nakakaabala sa kasiyahan ko, pagod ka na bang mabuhay?" Bago pa masabi ni Clyde ang ano pa, bigla niyang naramdaman ang isang basang tumutulo mula sa kanyang leeg. Sa pamamagitan ng kanyang pagtingin sa ibaba, si Clyde ay umuubo na ng maraming dugo, at ilang segundo, nawala ang buhay sa kanyang mga mata. Kabanata 2019. Ang mapagtanto kung ano ang nangyari, ang patutot na tinanggap ni Clyde ay agad na sumigaw sa takot habang kumiyuko sa kama, ang kanyang boses ay umualingaw-ngaw sa buong bahay alitan. Tuldok-tuldok. Mismong si Gerald mismo ang tumingin ng saglit sa babaeng sumisigaw bago tumalon sa bintana at nawala sa kadiliman. Sa kabuuan, ang proseso ng pagpatay kay Clyde ay naging perpekto, at natitiyak ni Gerald na walang ideya si Clyde kung sino ang kanyang mamamatay tao. Anuman ang kaso, ito ay paminsan-minsan matapos umalis si Gerald nang ang may-ari ng brothel ay tumakbo sa silid kasama ang ilang mga gwardya. Nang makita ang sariwang bangkay ni Clyde, ang may-ari ng brothel ay halos nahimatay sa gulat. Isang bagay na labis na nakakagambala ay naganap lamang. Tulad ng pagkamatay ni Clyde dito ay hindi pa masama, ang brothel ay tiyak na nasa sobrang mainit na tubig kasama ang mga goer. Tuldok-tuldok. Siyempre, bukod kina Gerald, Yale, Tanner, at Yelinda, walang nakakaalam kung sino ang totoong salarin. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na ang kanilang galit ay sa wakas ay nalutas. Mabilis sa susunod na umaga, lahat ng tao sa Chantel ay lubos na napailing ng kumalat ang balita tungkol sa pagpatay kay Clyde sa paligid. Ang ulo ng pamilya Gower ay naiintindihan na nagalit sa lahat ng ito, at hindi lamang niya ipinadala ang kanyang mga tauhan upang basagin ang bahay alitan, ngunit pinaroda pa niya ang patutot na ang kanyang anak na lalaki ay natulog kasama ng gabi dati sa mga kalye. Habang ginagawa ito, nanumpa siyang mahahanap niya ang mamamatay tao ng kanyang anak kung ito ang huling bagay na ginawa niya. Tungkol kay Gerald, pagkagising, umupo siya sa hardin upang makapagpahinga, biglang narinig si Yale na sumisigaw, "Bi Kuya Gerald." Tuldok-tuldok tandang padamdam panipi. Pinapanood sina Yale, Tanner, at Yelinda na tumatakbo sa hardin, hindi mapigilan ni Gerald na magtanong, "Oo. Ano ang nangyayari?" Well. Nang makalabas kami ng mas maaga, narinig namin na si Clyde ay pinatay sa isang bahay alalahanin kagabi. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Ikaw ba ang gumawa nito? Mulong ni Yale. Kuminahon ng mahinahon, sinabi ni Gerald na sa katunayan. Kapatid na Gerald, dapat mong malaman na si Leroy Gower, ang pinuno ng pamilyang Gower, ay naghahanap saan man para sa mamamatay tao. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Sagot ng kinilabutan na si Yale. At,
Tinitiyak kong may tago ng maayos ang aking hitsura kagabi kaya't hindi ka dapat mag-alala tungkol sa kahit sino na makakilala sa akin. Bukod kahit dumating si Leroy tatanggi lang ako na ginawa ko ito. Sabi ni Gerald sa isang hindi nagsasabi ng tono habang kinawayan ang kanyang kamay. Nang marinig iyon nakita ng trio na huminga ng bahagya. Kung sa bagay hanggat hindi inamin ni Gerald ang krimen kung gayon ay walang magagawa sa kanya ang goers. Sa sandaling iyon lahat silang apat ay nakarinig ng galit na sigaw na sumisigaw, wala na ako. Pagbukas upang harapin ang tinig, ang salusalo ay sinalubong ng paningin ni Leroy na nagmamadaling pumasok sa once delivery house kasama ang kanyang mga tauhan, malakas na nagmumura sa buong proseso. Sa sandaling si Leroy ay sapat na malapit si Tanner na ang mukha ay naging madilim ay tumingin sa lalaki bago sinabi, ano ang kahulugan nito, G? Goer. Pumuso bilang sagot sa kasi naman ng tingin ni Leroy si Gerald bago sumigaw, gupitin mo ang P, Tanner. Alam mong wala ako para sa iyo. Dito lang ako para sa mamamatay tao ng aking anak. Narinig yun saka sumagot si Tanner, wala akong ideya kung ano ang nangyayari sa iyo, Leroy. Na para bang pinapatay ng kinatawan ng aking delivery house ang iyong anak. Si Tanner, dahil siya lang ang kinatawan ng iyong delivery house, hindi nangangahulugang dapat ay tumabi ka na sa kanya. Ungol ni Leroy bilang tugon. Kabanata 2020. Matapos mapatingin kay Terenzia na nakahiga sa sahig, ilang sandali, kalaunan hinaila ni Tarek Crawford ang kanyang katawan sa isang cart. Napagpasyahan ni Tarek na sasabihin lamang niya na pupunta siya sa pangingisda bilang isang dahilan upang itapon ang katawan sa dagat ngayong gabi. Tuldok-tuldok. Anuman bumalik kaagad ang babae na may dalang tubig at dalawa agad ang kumuha ng ilang mga brush upang simulan ang pagkayod ng dugo sa sahig. Habang ginagawa ito, si Tarek na medyo nag-alala pa rin ay hindi mapigil ang sabihin, tandaan, walang nakakaalam tungkol sa nangyari ngayong gabi. Tuldok-tuldok tandang padamdam panipi. Ngunit kung hindi bumalik si Terenzia tiyak na mag-iimbestiga ang kanyang pamilya. Sagot ng babaeng pantay kasing nag-alala. Hindi naman natin mapipigilan yan. Kung sa kalaunan ay tatanungin kami ng kanyang pamilya, sabihin lamang na wala kang alam. Sa huli, ito ay usapin sa pagitan ng pinuno ng pamilya at ng kanyang apong lalaki kaya't hindi kami dapat makialam. Bilin kay Tarek habang mabilis niyang winigiway ang kanyang kamay. Ha, ang pinuno ng pamilya at ang kanyang apo. Ano ang nangyayari sa pagitan nila? Tanong ng babaeng ngayon ay higit na nalilito kaysa dati. Hindi mo maiintindihan kahit gaano ko pa ipaliwanag. Ano man tandaan lamang na huwag sabihin sa sino man ang tungkol sa kung anong nangyari ngayong gabi. Tuldok-tuldok tandang padamdam. Garalgal na Tarek na wala sa mood na magpaliwanag ng anuman. Ang mahalagang bagay ngayon ay ang paglilinis ng mga mantsa ng dugo at pag-alis ng katawan. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. G, nakuha ko ito. Sagot ng babae na may tango habang tumitigil sa pagtatanong pa, mga 2 oras na ang lumipas nang mabawasan ang amoy ng dugo sa bahay. Tuldok-tuldok. Dahil nalinis ang mantsa ng dugo at medyo gabi na, dumulas si Tarek sa isang jacket at sinimulang itulak ang cart sa labas ng bukid, alam na mataas na oras upang itapon ang katawan, mabilis sa susunod na araw, binuksan ni Gerald ang kanyang mga mata sa ikalawang bukang liwayway. Tuldok-tuldok. Sa pagpatay kay Terenzia kagabi, nangangahulugan ito na opisyal na siyang nagdeklara ng gyera sa pamilyang Crawford. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ng paghuhugas, dumulas si Gerald sa kanyang jacket at tumungo sa bahay ni Tarek. Tuldok-tuldok. Samantala, si Tarek ay bumalik lamang mula sa dagat, mukhang labis na pagod at hindi magulo. Nakaupo sa kanyang upuan, agad siyang pumulupot, ang kanyang mga mata ay mukhang patay na bilang isang dodo. Tuldok-tuldok. Makalipas ang ilang sandali, pumasok si Gerald sa bahay, at pagkatapos isara ang pinto sa likuran niya, sinenyasan siyang magtanong, kaya, kumusta ang mga bagay, Kuya Crawford? Ginawa ko na ang lahat ng sinabi mo sa akin na ang Blue D sa bahay ay natapos na at hinagis ko sa bangkay ang bangkay ni Terenzia. Sagot ni Tarek, medyo nanginginig nang makita niya si Gerald. Mabuti. Anuman, gaano katagal sa tingin mo aabutin para sa pangunahing pamilya upang mapagtanto na nawala si Terenzia? Tanong ni Gerald habang mahinahon siyang nakatayo sa tabi ni Tarek, pakiramdam na medyo nalulugod na wala talagang natitirang mga dugo. Hindi ko alam. Tulad ng kung ang isang tao mula sa panig na pamilya na tulad ko ay malalaman kung paano iniisip ng pangunahing pamilya. Sagot ni Tarek habang umiling. Point kinuha. Alinmang paraan, alalahanin kung bakit namatay si Terenzia. Hanggat hindi ka gumawa ng parehong kamanghamanghang pagkakamali tulad ng ginawa niya, papayagan kita, sabi ni Gerald bago inakbayan ang kanyang likuran at lumabas ng silid. Sa sandaling ito sa oras, walang nakakaalam na si Terenzia ay pinatay ni Gerald. Gayunpaman, pagtingin sa lahat ng mga kamag-anak, hindi mapigil ang mapahinga ni Gerald. Ano ba talaga ang binabalak ni Daryl?
Kailangan ba niyang magtayo ng isang nagbubungkal na pamilya ng Crawford sa ibang bansa? At bakit agawin ang kanyang magulang upang maging kaaway niya? Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.